Sa mga naghihintay ng employer, ito yung pinakahihintay ninyo para malaman nyo kung ilan ba talaga yung allocation quota na kukunin nila sa darating na massive selection ngayong March. Ito, first massive selection allocation quota for EPS worker. Nakalagay dito sa manufacturing ay 11,275. Manufacturing pa lang yan. Pinakamarami talaga manufacturing dito sa South Korea. At syempre, yan ay paghahatian ng 17 na bansa. Pero mas lamang dyan ang Pilipinas. Kasi marami talagang inilalagay sa atin sa manufacturing. At pangalawa ay agriculture, 2,382, fisheries, 1,295, construction, 492, service industry ay 140. Total allocation lahat na mga kabayan sa manufacturing, agriculture, fisheries, construction, service, ang total lahat ay 15,784 ang kukunin sa March na darating na massive selection ngayong taon. Pero itong sinasabi nila na ito na allocation quota, kumbaga hindi naman talaga ito nasusunod. Kumbaga tantya lang nila yan na kukuhanin. Hindi naman talaga nasusunod yung quota na yan, maaaring tumaas or bumaba. Yan. Pero pinaka-importante sa lahat ay dapat magka-employer. Yung mga naghihintay ng employer sa Pilipinas. At marami na rin ang nagsasabi, siyempre alam nyo rin naman yan na marami kayong nakikita na mga post sa FB. Sinasabi nila na marami na raw huminang company dito sa South Korea. Sa totoo lang mga kabayan, sa tagal ko na dito sa South Korea, pagdating ko pa lang dito ay meron nang talagang mga company na humihina. Ganun talaga. May pagkakataon, may buwan na yung ibang company ay mahina talaga. Meron talagang mga company dito sa South Korea na hindi naman kumbaga sa hindi naman lagi talagang malakas. Meron ganun talaga. Meron namang company na dire-diretso, malakas talaga, walang paghina. Katulad sa company ng boss ko, talagang consistent. Hindi kami nawawalan ng pasok, maaari kami mawalan ng overtime, pero hindi talaga kami nawawalan ng pasok. Ang nakikita ko kasi, alam nyo na, habang tumatagal kasi, ang dami kasing lumilitaw ng mga vlogger dito sa South Korea. Minsan nga, nasa Pilipinas pa lang vlogger na, marami ng followers sa Facebook. Tapos pagdating dito, ayun, sa dami ng vlogger dito sa South Korea, syempre, yung mga vlogger na yan ay iba't ibang company ang napapasukan na nasa iba't ibang company dito sa South Korea. Mayroong vlogger na pupunta sa malakas at mayroong vlogger na pupunta sa mahina. Ngayon, ang nangyayari, pag umina yung company nila, syempre, ipopost nila yan sa Facebook at makikita ng mga naghihintay ng employer sa Pilipinas na, uy, ganyan-ganyan, ang dami palang mahinang company sa South Korea. Sa totoo lang mga kabayan, may pagkakaiba ng konti ngayon dahil sa tariff na, alam nyo na, yung tariff na kay Trump na binibigay niya sa maraming bansa, tinatasan ng tariff. Ayun, may konting epekto pero huwag kayong mag-alala. Sa mga naghihintay ng employer sa Pilipinas, ganun naman talaga, umpisa pa lang dito nung pagdating ko dito noong 2017. Marami na akong nababalita na may ng company dito. Pero ganun lang talaga. Kahit naman sa ibang bansa, ganun talaga may humihina talaga At ayun, habang patuloy na dumadami ang mga vlogger dito sa South Korea, ay siyempre, marami rin kayong talagang mababalitaang mahinang company. Ganun talaga yan. Siyempre ako, kung halimbawa humina rin yung company ng boss ko, siyempre, i-vlog ko rin yan. Saka yung mga group ay dumadami din talaga sa Facebook. Katulad ng Pinoy EPs in Korea, ganyan, dumadami na yung mga group dito. At kalimitan dyan nila pinopost yung mga problema nila, yung mga naglukong mga asawa, yan. May hinang company, pinopost nila dyan. Siyempre, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, yung karamihan dyan ay member din ng mga group na yan, makikita nila yan. At inuulit yung mga kabayan, yung
allocation quota na yan ay hindi talaga yan yung eksaktong kukunin. Maaring tumaas o maaring bumaba. Kasi yung nakikita ko diyan, siyempre naka-record naman talaga dito kung ilan yung mapipinis contract ngayong taon. Nakaka-record naman yan sa immigration. Ang matindi lang kasi diyan kaya hindi minsan nasusunod diyan, yung iba naman kasi ay hindi naman na umuuwi. Nagtitiinti na rito, hindi na umuwi ng Pilipinas. Kaya hindi talaga nila masisigurado kung yung allocation quota na yan ay saktong makukuha yan. Kumbaga estimated lang yan. Ayun, good luck sa mga naghihintay ng employer sa Mart. Sana'y magka-employer na kayo. At nandito ko ngayon sa sa Dome. Ang daming tao dito kanina pa. May concert. Ayan oh. Ano ba to? Lim Yang Wu. Ano ba yun? Oo nga. Ito yung concert ngayon. Kanina ang daming pumapasok na tao ngayon. Kukunti na. Ngayon doon tutukan natin ng camera. Ayan o. I'm Hero. Pakunti na yung pumapasok. Kalos nakapasok na lahat kanina eh. Pagdating ko dito, grabe ang tao. Kunti na ngayon yung pumapasok. Ayan o. I Am Hero Tour. Si Lim Yang Wong. Ayan. Skydome to mga kabayan. Ito yung laging may laro ng baseball dito. Malapit lang ito dito sa amin. Baseball field. Kalimitan baseball tapos minsan concert.